Mahal tayo, tumayo na po. Binibigay po natin ang buong pagkataon sa pagdala ng banal na salita, ating beloved preacher, Mark Nuwan. Praise the Lord. I bless you, beloved co-preacher, Brother Vincent. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nakila mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal, Panginoong Jesus. Sa mga unang bunga, panalangin ng mahal na pastor, maraming salamat po, mahal na Panginoon. Sa iyong paglangis, sa mga naunang bahagi ng aming pagsamba sa iyo. Sa magdamag na ito, mahal na Panginoon, maraming salamat. Aming mga panalangin, pagpupuri, naging mabangong samyo sa iyong banal na harapan. Nakaabot dyan sa langit, aming mga hinaing, mahal na Panginoon. Maraming salamat po. Sa iyong mga anak na matatapahan at kaloob, mahal na Panginoon, walang sawa. Sumunod sa iyong banal na kalooban. Salamat sa paglangis sa mga awitin ng choir, Panginoon. Sa mga buhay na patutuo. Higit sa lahat, O Diyos, sa iyong banal na presensya, lagi mong ipinadarama sa amin na kung wala ito, walang saysay ang aming pagsamba, mahal na Panginoon. At sa aming pong pag-aaral ng iyong mga banal na salita, minsan pa, tawarin mo po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. Dalangin namin, O Diyos, muli mo kaming pagpalain sa pamamagitan ng iyong mga banal na salita. Transform our minds, renew our hearts to your words. At aming sinasaway lahat ng gawa ng kaaway, demons of hindrances, unbeliefs and doubts, destruction. Cast out in Jesus' name. In the mighty name of Jesus. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, makabalik po tayo sa ating upuan. Praise God. Bago tayo magpatuloy, I want to give the highest praise, glory and honor, thanksgiving and majesty to our loving Savior, our dearest Jesus Christ, the King of Kings, the Lord of Lords, the Almighty God, the Alpha and Omega, the author and the finisher of our faith. And we always remember and cherish the blessed preachings and teachings of our dearly beloved parents in the Lord. Greetings and respect to all beloved children, to all beloved Almeida family. Praise the Lord po. Sa lahat ng ating mga live web viewers all over the world, palain kayo ng ating mahal na Panginoon. Isang mapagpalang umaga na din po sa ating beloved ordained preacher, sa lahat ng kanyang mga mahal sa buhay, sa lahat po ng kapwa manggagawa, sa lahat ng ginagamit sa banal na ubasan ng ating mahal na Panginoon. At sa inyo po lahat, mga minamahal na gising pa nagpupuri sa mahal na Panginoon. Yung buhay na palakpak po, mga minamahal, para sa ating buhay na Diyos. Ating handa ang ating mga puso't kaisipan, maging ating Biblia sa pag-aaral po ng mga banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Ating pong topic sa umagang ito, mga minamahal, the secret place of divine power and authority. Secret place of divine power and authority. Sa Tagalog, lihim na dako ng banal na kapangyarihan at kapamahalaan. Ating pong basahin ang ating mga Hebrews, Book of Psalms, chapter 91, verses 1 and 2, talon po sa 9. Praise God. Kindly. Sa aklat ng mga awit, Kabanata 91, talatay 1, 2, talon sa 9. Siyang tumataan sa lihim ng dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lihim ng makapangyarihan sa lahat. 2, aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya ay aking kanlungan at aking katibayan. Ang Diyos ko na'y siyang aking tinitiwalaan. Sa 9, sapagkat ikaw, O Panginoon, aking kanlungan, iyong ginawa ang kataas-taasan ng iyong tahanan. Amen. Amen. Sabi po ng English version, He that dwelleth
in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him will I trust. Because thou hast made the Lord, which is my refuge, even the Most High thy habitation. Palakpakan natin ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Ang Diyos po, siya magpapala ng kanyang mga banal na salita. Alam niyo mga minamahal, pag mayroong gera, sa mga war, palaging pinagmamalaki ng mga military yung kanilang tinatawag na secret weapon. Meaning, kapag sila'y nasa labanan na o matinding labanan na, isa sa kanilang key to win the war ay gamitin yung kanilang tinatawag na secret weapon. Everybody say, Amen? Kapag sinabing secret weapon, mga minamahal, walang nakakaalam nito. Nakatago ito, lihim. Dahil ito'y lihim na pinapalakas ng mga military intelligence, lihim nilang pinapalawak yung kapangyarihan ng kanilang secret weapon, mga minamahal, kaya hindi nila ito ipinagsasabi. So, ibig sabihin, mga minamahal, kung ating pag-isiping mabuti, ang military na mayroong tinatawag na secret weapon, malaki ang tsansya na manalo sa labanan. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Mga nakaraan po, mga minamahal, kung tayo nakikinig ng mga balita. Last year, I think, nagkaroon ng girian ng Russia, America, Ukraine, Israel, sabay-sabay yan. At kung ating mapapakinggan po, mga minamahal, yung mga interview sa kanilang mga officials of the military, even the president, mga minamahal, kapwa sila confident na sila'y mananalo. Dahil sa kanilang sinasabing secret weapon. Everybody say Amen? Doon sila nakabase. Confident sila na sila yung mananalo, na sila yung lamang dahil mayroon silang secret weapon. Hindi po yan na iba, mga minamahal, sa ating buhay mananampalataya. Hindi po yan na iba sa ating spiritual warfare. But see, Amen. Ang buhay ng isang mananampalataya ay laging nakikipagbaka. Everybody say Amen. Kapag ka-Kristiyano ka, at parelax-relax ka sa paglilingkod mo sa mahal na Panginoon, dadaganan ka ng kaaway, tatalunin ka ng kaaway. Kinakailangan, mga minamahal, as a Christian, lagi kang nakabantay, lagi kang nakadepensa sa anumang gawa ng kaaway. Dahil ang ating buhay ay pakikipagbaka. Kaya nga lagi naririnig po natin sa ating mga pastor, yung mga Kristiyanong pabanjing-banjing, parelax-relax, talunin kayo ng dyablo. Hindi naman tayo talunin ng dyablo sa paraang tayo'y hayang patayin ng dyablo. Pag nagpabaya ka at lubusan mong kinalimutan ng Diyos, maaaring tumating doon. Pero kapag pabanjing-banjing ka, parelax-relax ka, saan ka tatalunin ng dyablo, bigyan ka ng pag-aalinlangan ng demonyo. Bigyan ka ng pag-aalala ng dyablo, alisin sa inyo ng dyablo yung kapayapaan. Everybody say, praise the Lord. Kaya kailangan may secret weapon din ng Kristiyano. Para lagi tayo may assurance na tayo'y magtagumpay sa anumang atake ng kaaway. At ano yung ating secret weapon, mga minamahal? Kababasa lamang po natin. He who dwell in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty.
Yan ang ating secret weapon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, yan po ay magiging epektibo lamang sa atin kapag tayo'y palaging nagdwe-dwell sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit yan ay nakasulat sa Biblia, pero kung ang isang Kristiyano hindi nagdwe-dwell palagi sa banal na presensya ng Diyos, hindi mo napapasok yung tinatawag na secret place of the Almighty God, hindi ka magiging sakop, mga minamahal, nung tinatawag na shelter ng mahal na Panginoon. Everybody say amen. Why King David, when he write the book of Psalms, feels like he already won the victory. Pag-aralan mo yung book of Psalms, mga minamahal, kung paano sinulat ni David yan, parang tapos na ang labanan, parang siya'y tagumpay na sa kanyang mga sinabi. Hindi ba tayo nagtataka kung bakit ganoon po yung pagkasulat ni David sa aklat ng mga awit, mga minamahal? Hindi pa man tapos yung labanan, pero according kay David, tapos na, pinagtagumpay na siya ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Basahin mo sa mga talata ni David, sa mga sulat ni David, inaangking niya na yung tagumpay. Inaangking niya na yung katugunan ng Diyos. Isang halimbawa po sa book of Psalms chapter 23, ano sabi ni David? Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Everybody say amen. I will fear no evil. For thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Bakit ganyan magsalita si David? Mga minamahal, isa lang ang sagot. Mayroon siyang secret weapon, kaya buo ang loob ni David. Palakpakan natin ang malakas, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ano yung secret weapon ni David? Secret place of the Most High. Dwelling place of the holy presence of God. Everybody see amen? David speak with authority. Dapat ganyan din ang Kristiyano. Paano po ba magiging gano'n ang Kristiyano, mga minamahal? Hindi naman po kasi automatic yan. Gusto natin na katulad tayo ni David. David speak with authority na parang kapag sinabi niya, mangyayari talaga. Everybody say amen. Kung gusto natin na maging katulad tayo ni David, dapat ang heart natin punong-puno ng salita ng Diyos. Ang heart natin nag-uumapaw sa banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Ganon si David. Araw at gabi nagpupuri sa Diyos. Araw at gabi nananalangin sa Diyos. Araw at gabi nakikipag-ugnayan sa Diyos. Kaya kapag siya'y nagsalita with authority, with power and victory, mga minamahal. Kapag ang Kristiyano, ang puso niya, punong-puno ng mga pangako ng Diyos, punong-puno ng salita ng Diyos, ang kanyang vessel, punong-puno ng Holy Spirit, mga minamahal, ano man ang ating gagawin, ano mang ating sasabihin, papangyarihin yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi mayroon tayong authority, divine power and authority, na galing sa ating mahal na Panginoon. Mapa personal life man po yan, ating mga plano, ating mga desisyon, lalong higit sa ating mga spiritual na duties. Dahil sabi po ng Biblia, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Everybody say amen? Out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Kung ang laman ng puso mo ay puro salita ng Diyos, kung ang laman ng puso mo ay puro pangako ng Diyos, yan ang lalabas sa bibig mo at yan ang magmamanifest sa buhay mo. Gaya ng nangyayari kay Haring David. Everybody say amen? Kaya nga kung ating mga puso
nag-uumapaw ng banal na presensya ng Diyos, mga salita ng Diyos, ating iniukit, ating ibinaon sa ating mga puso ang mga banal na salita ng Diyos, lalabas sa ating bibig pagtatagumpay, pagpapala, kapangyarihan at kapamahalaan, mga minamahal. Dahil ang sabi ng Biblia, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Everybody say, Amen? When David facing Goliath, he already declared the victory. Hindi pa man sila nagsimulang magbakbakan ni Goliath, pero sabi ng David, sa araw na ito, pupugutin ko ang ulo mo, ibibigay ka ng Panginoon sa akin. Everybody say, Amen? Why? Bakit ganoon si David magsalita? Because out of his heart, there are the fullness of the promises of God. Araw at gabi, binulay-bulay niya ang kapangyarihan, ang katapatan, ang kabutihan ng Diyos. Kaya sa panahon na siya nasa matinding pag-ibig baka, yun ang nagmamanifest sa kanya. Everybody say Amen. Pag empty ang heart ng isang tao, empty ang heart ng isang Kristiyano, pag humarap ka sa isang pagsubok, ang lalabas sa iyong bibig, puro pag-aalala. Puro takot. Everybody say Amen. Kasi wala dapat nag-uumapaw ang ating mga puso ng banal na presensya ng Diyos. Ang ating mga puso ng banal na salita ng mahal na Panginoon.